Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi kung nasan man kayo ngayon. Ay kapapasok lang ha, ang daming satsat. Dalhin nyo na sa Senado. Atat na sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kamusta kayo mga kabataan at OFW warriors? Ako si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon tayo itatalakayin ng malalim, may facts, may kritika at may katatawanan din para hindi tayo magsawa. Kasi sa mundo, ngayon ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero tayo, hindi tayo maniniwala sa surface lang. Intellectual discourse tayo today, critical thinking required. Una, let's talk about the House of Representatives. Yung institusyon na dapat ay boses ng taong bayan, pero parang naging tool ng political agenda. Kapapasok lang ng probable cause finding nila laban kay Vice President Sara. Unanimous vote. As expected. Scripted na po yan eh. Grabe, no? Talagang scripted yan. Fact check, no? Ayon sa recent reports, House Justice Committee unanimously found probable cause on April 29 to May 4, 2026. Anong charges? Confidential funds, graft threats. Pero bakit rush? Bakit walang solid due process vibes? Parang we need to impeach her before 2028 elections kasi malakas siya sa surveys. Nako, parang boyfriend na nagsiselos kasi mas magandang ex niya sa future plans. House, ha? Relax lang. Impeachment is not a casual Friday activity. Dapat serious, evidence-based, hindi political chatro na nakikita ng buong mundo. Ito ang critical na tanong natin. Bakit sobrang focus sa Vice President habang may inflation, joblessness, at iba pang issues na nakakaapekto sa mga kabataan at OFWs? Prioritize naman ang tunay na problema ng bayan, hindi lang ang pag-down sa isang strong leader. Ngayon, ipakita natin ang side ni VP Sara, fact-based. As DepEd Secretary before, she launched matatag curriculum, decongested, focus on foundational skills values, teacher welfare improve, reduce admin workload. Sa OVP, libreng sakay, milyong-milyong commuters, lalo na sa students at workers, benefited, medical aid to thousands, disaster relief, learner kits, tree planting, livelihood support, even the budget cuts. OVP delivered in 2025 aid to 4,643 patients. Konti lang po yan, pero malaking tulong na rin. Dahil OVP nga lang naman, di ba? 73,000 households in disasters, over 1 million trees planted, free rides for 875,000 commuters. Intellectual point, ha? Ito ang leadership na grounded sa serbisyo, hindi sa power play. Vice President Sara has high trust ratings, especially among youth. SWS survey shows strong net satisfaction. She's fighting corruption and greed publicly. Para sa mga OFWs, her intentional engagements consolidate support for Filipinos abroad. Para naman sa mga kabataan, she's relatable, strong, unapologetic. Di siya natatakot magsalita laban sa mali kahit sa mataas na pwesto. Okay, ito po ang critical lens natin mga kaibigan ha. This impeachment smells like political persecution tied to 2028. Sara announced candidacy early. Bold move. House allies of current admin, obvious tension. Parang you're too popular. We need to slow you down. Pero ang resulta, mas lalong lumalakas ang suporta niya. History shows Duterte resilience. Explain, mga... Ay, nako. Alam niyo, mga past cases, ay talagang naman po, no? May risk talaga to democracy if used as a weapon. Your future is at stake, mga kabataan. Learn to discern propaganda versus facts. While you're working hard abroad, sending remittances, politicians here are playing games, support leaders who actually deliver results like Sara's aid programs. While thinking about these heavy topics, stay productive para sa inyo na students at OFWs. Check mo yung best wireless earbuds sa Shopee, perfect for listening to podcasts like this habang nasa jeep o abroad. Trending tayo ha, power banks na mabilis mag-charge para hindi malobat ang mahabang diskusyon. Fashion-wise, Zalora has comfy sneakers and crossbody bags, practical for active use, Korean skincare, sets sa Lazada para fresh ang skin kahit stress sa politics, collagen drinks for that energy, portable gadgets na trending, all-star finds. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot,
walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Like, subscribe, comment mga kaibigan Sarah Heart, kung Team Sarah kayo, share sa OFW groups at stay informed. Peace, truth, and bayan muna. See you in the next one. Okay, pero wag muna tayo mag-endo mga kababayan. Bago tayo magpaalam ng tuluyan, kailangan natin i-extend ito ng kaunti kasi sobrang importante nito para sa inyo. Lalo na sa mga kabataan na nagvo-vote soon at sa mga OFWs na nagpapadala ng pera pero ang dami namang political drama dito sa Pilipinas. Tanong natin, tanong number 1, bakit ngayon lang sobrang atat ang House? Bakit nung panahon ng ibang administrasyon, ang daming issue pero slow motion ang impeachment? Selective justice ba ito? Parang weaponized impeachment para lang patayin ang political rival bago ang 2028. Intellectual red flag yan. Tanong number 2, saan ba talaga napupunta ang confidential funds ng iba pang opisina? Bakit si VP Sara lang ang parang sinisilipan ng sobra? May mga agencies na bilyon-bilyon ng confidential funds pero walang ganitong intensity. Parang may double standard. Critical thinking 101. Kapag may ganitong pattern, hindi na aksidente yan. May agenda. Para sa inyo na nasa abroad, OFW warriors, habang kayo nagtitiis sa init, lamig ang pangungulila, nandito ang ilang politicians na ang ginagawa lang ay magtsamba ng power at mag-pull down ng mga leader na talagang nagdi-deliver. VP Sara's OVP programs, libreng sakay, medical assistance, disaster aid, direktang nakakatulong sa pamilya nyo rito. Yan ang klaseng leader na kailangan natin, hindi yung puro drama. O sa mga kabataan dyan na addicted sa TikTok at IG Reels, huwag ninyong basta scroll lang ito. Gamitin nyo ang utak ninyo. Mag-research, basahin ang actual documents. Huwag maging slave ng algorithm o ng galit na pinapakain sa inyo ng ilang influencers. Be smart, be critical, be Sara, level fearless. Ang House, parang ex na hindi makamove on. Sige, impeach kita kasi baka manalo ka in 2028. Relax lang po. Ang taong bayan ang magdidesisyon. Hindi ang committee hearing na parang scripted teleserye. By the way, habang iniisip nyo yung mga tanong na yan, ingatan nyo rin ang sarili nyo. Para sa mga students na nag-aaral hanggang madaling araw, check nyo ang best-selling study lamps at ergonomic laptop sleeves sa Lazada. 5 stars, super helpful. Mga OFWs, para sa inyo ito. Wireless earbuds sa may noise cancellation. Perfect for calls, home, or listening to news. At portable power banks sa 20,000 mAh. Available sa Shopee ngayon. Trending talaga. Sa Salora naman, lightweight travel sneakers at crossbody bags na pang everyday. Kasi ang dami niyong lakad at trabaho, Korean collagen drinks at skincare bundles para fresh pa rin kayo kahit stress sa politics at homesickness. All legit 5-star finds. Affiliate links sa description, itatag din po natin yun. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Kung Team VP Sara kayo at naniniwala sa serbisyo kaysa sa satsat, comment down below, hashtag SarahHeart2028 at i-share ito sa inyong mga group chats, lalo na sa mga OFW communities. Like, subscribe, at bell ang notification para updated kayo sa susunod na critical na analysis. This is Lan from hashtag #WalkWithLan. Always for truth, always for the bayan. Peace, truth, bayan muna. See you in the next battle. God bless the Philippines.